At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Daniel at Wendy, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Tuluyang lumubog sa malaking butas ng lupa sila Daniel dahil sa pagsabog ng bulkan. Nahulog sila sa ilalim. Nakita yung ng mga nilalang sa ilalim ng lupa at tinulugan sila. Nakaligtasan lahat maliban sa mga naunang kinain ng mga alakdan. Doon nakilala ni Daniel si Susan, isang dalagang duwende, at nabighani ang binata rito. Samantala, dumating na nag-iisa si Don Anselmo at karamihan sinisi siya ng mga kamag-anak ng mga tauhan niya na hindi nakarating na lulan ng sasakyan. Isa na si Susan. Pagkalipas ng 2 araw, kinausap ni Susay si Don Anselmo at naging maiti ang pag-uusap nila. At sino ang sisisihin ko? Ang anak ko, ganun ba, senyor? Ganun ba? Kung sakaling namatay ang anak mo, hindi ako ang dapat mong sisihin, kundi ang kalikasan. Pumutok ang bulkan sa gitna ng kabundukan. Nagkaroon pa ng sinkhole. Kaya natabunan ng lupa ang mobile house. Buti na lang at nakasakay na ako sa van palayo. Kundi pati ako hindi na rin nakauwi ng buhay dito. Bakit mo sila pinabayaan? Bakit hindi kayo humingi ng tulong? Bakit pinabayaan mo sila? Sarili mo lamang ang iniligtas mo. Hayop ka, senyor. Hayop ka! Huwag mong sabihin hayop ako. Kung uulitin mo pa, sasampalin kita ng animal ka. Hayop ka, senyor! Hayop! Hayop! Sabi na huwag mo nang sabihin yan! Senyor Anselmo, tama na po. Huwag niyo pong saktan ang ate Susay ko. Buti pa iuwi mo na yung ate mo. Baka kung ano pang gawin ko sa kanya. Umalis na kayo! Ate Susay, halika na. Umuwi na tayo. Tama na yan. Tama na. Napakagahaman mo, Senyor Anselmo. Dahil sa kayamanan, walang halaga ang buhay ng mga isinama mong tao. Mas mahalaga sa iyo ang kayamanan kaysa buhay ng iyong mga tauhan. Napakasama mo! Umalis ka na, Susay! Umalis ka na! Ang babait pala nila. Ang mga duwende dito, para silang tao. May batas din pero sinusunod nila ito. Sumusunod sila sa anumang sasabihin sa kanilang reyna. Kaibigan, naiinip pa yata. Gusto mo bang malibang? Ililibot kita dito sa aming tirahan. Alam kong hindi mo pa nakikita ang mga pangitain dito. Dahil ngayon ka lang napadpad dito. Oo kaibigan. Ako nga pala si Daniel. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Delphine. Parang katulad din namin pala mga pangalan ninyo. Oo, Daniel. Halos magkapareho lang ang lahi natin. Dahil iisa lang ang lumalang sa atin. Ang Diyos. Bakit nga pala kasing laki ninyo kami? Hindi tulad na sinasabi nila na maliit lang daw kayo. Buti pa, Daniel. Halika. Ililibot na kita. At habang naglilibot tayo, ikukwento ko sa iyo kung bakit.
Halika na. Sige, senyor, Anselmo, alis na po kami. Sige, Kasama. tandaan niyo yung sinabi kong araw na napag-usapan natin. Opo, senyor, alis na po kami. Papa? Sino na naman ang taong yon? Mga bagong tauhan ko lang eh. Isa doon yung driver ko. Bakit, Papa? Ano na naman ang binabalak ninyo? Babalik kami doon sa bundok. At ipagpapatuloy ko ang pagkuha ng mga kayamanan doon, Iha. Naku, Papa, baka maabutan na naman kayo ng sakuna doon. Huwag kagang magsalita ng ganyan. Teka, Bakit, Papa? bakit ganyan ang tiyan mo? Buntis ka ba? Ha? Kwan? Anong buntis? Hindi, Papa. Hindi. Magsabi ka sa akin ng totoo. Buntis ka, no? Opo, Papa. Ano? At sinong ama niyan? Sino? Kanina pa kita tinatanong, Lani. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung sino ang may kagagawa niyan. Sino? Papa, Juan po si Daniel po. Hindi. Hindi. Ang tarantadong yon. Traidor. Wala siyang kasalanan, Papa. Ako ang may kasalanan, hindi siya. Anong wala siyang kasalanan na sinasabi mo? Pinakialaman ka niya? Hindi ba kasalanan niya yan? Kung buhay pa siya, papatayin ko. Papatayin ko ang Daniel na yon. Papa, Ayaw kong malaman ng iba ito. Kaya bukas na bukas din, ipalaglag mo yan. Papa! Ate Susay, parang awa mo na. Kumain ka, kahit kunti lang. Sige na. Ayaw kong kumain, inay. Ilayo mo na yan. Ilayo mo na, sige na. Pero ate... Sinabi lang ayaw kong kumain, ayaw ko! Hindi ka ba nakakaintindi ng salita, ha? Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Nasyan na ako. Nasaan ka na? Bakit hindi ka pa umuwi? Umuwi ka na, Tasyan, anak ko. Aling Susay? Aling Susay? Ate Susay, may tao. Tinatawag ka. Sige na. Tignan mo kung sino yan. Sino yan? Si Lani po ito. Papasukin niyo po ako. May sasabihin po ako sa inyo. Sandali lang. Bubuksan ko ang pinto. Ayan. Pumasok ka, Senyorita Lani. Anong kailangan mo? Bakit ka nagpunta rito? Aling Susay, tulungan niyo po ako. Si Papa kasi gustong ipalaglag ang magiging apo ninyo. Apo ko?
Anong ibig mong sabihin, Senyorita Lani? Ano? Senyor Anselmo, nakahanda na pong lahat ang mga gamit. Kayo lang ang hinihintay ng driver para makalis na tayo. Sandali lang. Hinihintay ko pa yung mga inutusan kong tauhan na maghahanap kay Lani. Bakit po, senyor? Naglayas ang anak ko. Kaya sabihin mo sa driver, mamaya na tayo aalis. Haharapin ko muna ang anak ko. Sige po, senyor Anselmo. Makakarating po sa kanya ang sinabi ninyo. Saan kayo nagpunta ang Lani na yun? Sa ayaw at sa gusto niya, kailangang may palaglag ang nasa sinapupunan niya. Hayop ka, Daniel. Tinraidor mo ako. Kung alam ko lang na pinakialaman mo ang anak ko, pinatay na sana kita at itinapon sa bangin para nakain ka na ng mga gutom na hayop. Teka. Oh, tama. Kung wala na si Daniel, kay Susay na lang ako gaganti. Tama! Ang ganda pala dito sa lugar ninyo. Wala pang nasisira sa mga bundok at walang gumagalaw sa puno. Ito ang pinakaiingat-ingatan namin. Dahil ang kwento sa amin ng mga ninuno namin. Marami na raw nangahas na tao na pinakailaman ang mga ito. Subalit hindi sila nagtagumpay. Ganun ba? At tulad din ito ng Selma. Kaya kami napunta rito. Delphine, sandali lang. Sandali lang, Daniel. Tinatawag ako ng aming reyna. Sige lang, Delphine. Sabi ni Delphine, pwede raw kaming makabalik sa amin. Tutulungan nila kaming makaahon sa ibabaw ng bundok. Pero wala kaming sasakyan pabalik. Daniel! Daniel! Bakit ito? Kwan! Daniel! Makakaalis pa kaya dito? Oo. Makakaalis pa tayo? Tutulungan nila tayo. Pero ang problema natin, wala tayong masakyan pabalik sa atin. At huwag kayong magalala. Hindi tayo mamamatay dito. Ang gawin natin, makipagtulungan tayo. Kung may gagawin sila, tulad ng pagbubuhat ng mga bato, at gagawin nilang bakod para maprotektahan ang mga kayamanan nila dito. Sige, sabagay. Nababawasan lang kaming lungkot dahil ang gaganda ng mga twinting babae. Oo. Pero pakiusap. Ha? Huwag na huwag ninyo silang pakikialaman. Baka yan pang maging bitsa ng ating kamatayan. Iyan po ang katotohanan, Aling Susay. Pero wala pong kasalanan si Daniel. Dahil ako ang nagbigay ng motibo. Kaya tulungan niyo po ako. Itago ninyo ako kay Papa.
Ayaw kong ipalaglag ang nasa sinapupunan ko. Napakasama niya. Sarili niyang dugo. Nais niyang ipapatay. Huwag kang mag-alala, Senyorita Lani. Kahit dito ka tumira, aalagaan ka namin. Hindi ako makakapayag na papatayin niya ang apo ko. Magkakamatayan na kami. Ate Susay! Ate Susay! Sina Don Anselmo. Nakita kong papunta sila rito. Nandoon na sila sa bukid na dating sinasaka natin. Ha? Tatakas tayo. Halika, Senyorita Lani. Sumunod ka sa amin. Magtatago tayo para hindi sila magtatagumpay na patayin ang apo ko. Halika na! Susana, ano yung sinabi ng Reyna na gagawin ng mga kaulang duwende? Patatambakan nila ng bato ang binuga ng bulkan para hindi na matabunan ang mga kayamanan. Ganun ba? Ganito na lang. Tutulong na lang kami mga kasama kong kawal sa kanila. Kaya nilang magbuhat ng malalaking bato? Kakayanin namin. Susana, gagawa namin ng paraan para madaling matapos. Sige, sasabihin ko kay ina. Jack, matutuwa yun kapag tutulong kayo. Sige, nakahanda kaming tumulong. Kahit anong oras, Susana. Sabihan mo lang ko para kailan. Para masabi ko sa mga kasamaan ko. At ako ang mamumuno sa kanila. Rufino, Ano po yun, Senyor Anselmo? ikaw ang bahalang mamuno sa mga tao. Ikaw na ang mag-utos kung ano ang gagawin nila pagdating natin sa bundok. Opo, Senyor. Ako lang bahala sa kanila. Hindi tayo uuwi hanggat hindi natin nakukuha ang lahat ng kayamanan sa ilalim ng bundok na yon. Sa palagay mo kaya, Senyor, may buhay pa kaya sa mga dating tauhan na kasama ninyong pumunta roon? Palagay ko ay wala na. Ang daming malalaking alagdan sa lugar na yon. Kung nakaligtas man sila sa alagdan, hindi na sila makakaligtas sa laban ng bulkan. Kung ganon, siguradong patay na silang lahat, Senyor. Oo, pati yung nag-traitor sa akin, siguradong patay na rin yun. Sinong nag-trader sa'yo, Senyor? Si Daniel, yung anak ni Susay na dating katulong sa mansyon. Bakit naman niya ginawa yun, Senyor? Saka ko na lang sasabihin kapag nakuha na natin ang mga kayamanan. Hating gabi na. Magpahinga muna tayo. Gigising tayo kapag maliwanag na ang paligid. Sabihin sa mga tao na huwag silang magpupuyat. Tanging mga driver lang ang mananatiling gising. Ihanda nila ang kanilang lakas kapag nakarating na tayo sa tinawag nilang bundok ng duwende. Opo, Senyor. Hayan, ina. Sandali lang nilang natapos ang pinapagawa nyo. Oo. Napakatalino nila. Yung inaasahan kong matatapos ng 4 na araw, natapos kaagad ng kalahating araw lang. Opo, ina. Sabi ni Daniel sa akin,
kung may papagawa pa raw kayo, tutulong sila uli. Sige. May ipapagawa uli ako. Ang mga malalaking bato. Gusto kong ipalibot nila sa mga paligid para kahit pumutok uli ang bulkan, hindi tayo matatabunan. Sige po, ina. Tatawagin ko si Daniel para sabihin niyo sa kanya ang gusto niyong ipagawa sa kanya. Baka naman nakakahiya na sa kanila. Hindi naman siguro, ina. Katunayan, nahihiya na sa atin si Daniel dahil matagal na sila dito. Tayo pang nagpapakain sa kanila. Sabihin mo sa kanila, huwag silang mahiya. Marami pa naman tayong pagkain. Tawagin mo nga at ako mismo ang kakausap sa kanya. Opo, ina. Umilaw ang mata ng higanting alagdan at kulay bughaw. Kung ganon, may parating na panganib at tao ang ibig sabihin. Sino kaya ang tinutukoy ng mahiwagang alagdan? Sina Daniel kaya? Kung sila man, kailangang malaman ko. Baka nga may masama silang binabalak na gawin dito. At kung sila man ang tinutukoy ng mahiwagang alagdan, ipapapatay ko silang lahat para wala nang makakasira sa mga kayabanang inaalagaan namin. Magkarating uli kaya sila Senyor Anselmo sa bundok ng mga duwende. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Daniel at Duwende, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.